Ay putik, sinasabi ko na nga ba eh. Ang laki na ng biyak ko. Hindi na talaga to pwede. Kailangan ng palitan. So what's up guys, this is Dinakimoto. Welcome back sa ating channel. Samahan nyo ako maglinis ng CVT at palitan ang mga dapat palitan. Huwag lang yung asawa mo. Let's go! So ang unang first step natin gagawin, tanggalin yung mga screw sa cover ng air filter. Itong video na ito ay para lamang sa mga taong gustong mag-DIY, lalong lalo na sa mga easy ride owners dahil iba yung proseso ng pagtatanggal ng CVT natin. Katulad nito, kailangan mo munang tanggalin yung dalawang bolts ng airbox para masungkit mo yung mga screw sa ilalim ng air filter cover. Ganito kasi ako mag-alaga ng CVT ko, gusto ko baklas lahat. Grabe yung dumi niya guys, talaga nag-iba talaga yung kulay ng air filter natin. After nga nun guys, binaklas ko na rin yung kickstart natin. Tapos sunod na babaklasin natin yung mga Allen bolts. 5 Allen bolts nga pala to para matanggal natin tong CVT cover. Pag natanggal na natin yung CVT cover, isusunod natin yung pangalawang CVT cover naman. Ang daming cover no? 8mm nga pala yung gamit natin dito na T-wrench. Tchanan! Medyo madumi nga yung CVT natin guys. After nga nun guys, ito naman yung unang tatanggalin natin, yung drive face. Nag-spray nga ako ng DWD-40 dyan kasi medyo masikip yung lock neto. Madami na nga tama yung belt natin. Talagang kailangan na natin palitan guys. Hindi na siya pwedeng ipagbabukas or sa susunod na buwan na lang kasi sobrang delikado na din neto. Lalo na't nagja-joyride DMC taxi ako. Yung flyball nga pala natin hindi ko na pinalitan kasi okay pa naman at bilog na bilog pa. Etong impact drive na gamit ko nga pala guys, mura lang to sa Shopee, nasa 1.8 lang. Halos kompleto na rin lahat ng sizes. So itong clutch AC natin guys, talagang sobrang dumi na talaga at medyo may kalawang nga ito dahil siguro to sa ginamit kong grasa. Chine-check ko na din kung matigas pa yung center spring natin. Pag malambot na kasi hindi na pwede yun, negative na yun tol. I-set aside mo na lang muna yung mga nabaklas mo ng pyesa. Ito naman yung susunod natin babaklasin, yung torque drive. Nahirapan nga ako tanggalin dyan kasi na-stack up na talaga. Binuhos ko na nga lahat ng lakas ko dito para matanggal. Ewan ko ba, kinalawang talaga siya eh. Tapos yung susunod mo na babaklasin yung 3 bulitas. Gamit ka lang ng long nose dyan, matatanggal mo na yan. Nakalimutan ko yung tawag dyan, basta bulitas tawag ko dyan. Tapos linisin mo lang yung 3 bulitas para matanggal yung mga grasa. Tapos ito naman yung susunod natin babaklasin, yung clutch lining. Pinapakita ko nga dyan na napalitan ko na yung circlip na yan. Galing nga pala sa Mio Soul yung circlip na yan. Kasi may pyesa pa ako dito ng dati kong motor na Mio Soul. Kasi yung stock circlip ng clutch lining ng Easy Ride 150F ay mahirap tanggalin. Share ko nga lang din pala. Kasukat din ng clutch lining natin yung Mio Soul. Kung wala kayong gantong plies guys, pwede naman kayo gumamit ng Phillips screw o kaya yung flat screw. Depende na lang sa diskarte mo. Clutch spring nga pala yung tinatanggal natin dyan guys. After nga matanggal yung clutch spring natin guys, tatanggalin na natin yung ating clutch lining. Baklasin mo lang yung 3 lining na yan guys, tapos pwede na. Pwede mo nang ipukpok sa ulo ng mga bashers. Tapos yung tinuturo ko nga pala dyan, rubber damper ng clutch lining yan guys. Papalitan ko nga pala yun na galing din sa Mio Soul. Etong clutch lining na binabaklas ko, ito yung galing sa Mio Soul ko dati. Kaya masasabi ko talagang kasukat na yung clutch lining ng Mio Soul. Ayan nga pala yung code ng pyesa ng Mio Soul, 2PH. So ito yung first step na ginagawa ko. Binabrush ko muna yung mga alikabok bago ko basahin. Tapos i-sprayan ko ng tubig na merong joy. Tapos babrushin mo na siya. Brushin mo ng maigi hanggang sa mga kasingit-singitan. After nun, banlawan mo na siya ng malinis na tubig. Tapos, syempre, kailangan mong punasan para maiwasan yung mga kalawang. Dito na nga tayo dadako sa paglilinis ng mga pyesa. May gamit nga pala akong cleaner dito. Ginamit ko yung pangkarburador. Naubos na kasi yung tinitinda kong CVT cleaner eh. After nyong linisan, dapat punasan nyo pa din yan. Tapos bago nyo isalpak ulit, punasan nyo ulit kasi lumalamig to eh. Nagkakaroon ng moist.
Basta lahat ng tinanggal nyong pyesa, linisin nyo guys. Hindi ko na mapapakita isa-isa kasi masyado nang mahaba at OA. Kung wala kayong CVT cleaner, pwede naman kayo gumamit ng gasolina. Regular man o premium, pwede. Basta make sure marami kang gasolina. Etong torque drive guys, nililinis ko yung loob niyan para alisin yung mga grasa. After nyo linisan guys, punasan nyo tapos lagyan nyo ulit ng grasa yung loob. May mga bearing kasi dyan sa loob eh. Yung sakto lang yung dami ha. Ginagamitan ko pa ng cotton buds yan para maabot. After nyo linisan lahat yan guys, ibalik nyo na lahat ng mga pyesang kinalas nyo. Make sure lang na naalala nyo pa kung paano nyo kinalas yung mga bagay na yan. Pero kung first time mo palang maglinis ng CVT mo, picturean mo muna o videohan mo para malaman mo kung paano mo siya ibabalik. Sa pag-i-install naman ng flyball guys, meron yan tamang proseso paano i-install. Hindi ko na masyado na ipakita dito kung paano siya ikabit. I-search nyo na lang sa YouTube kung paano yung tamang pag-i-install ng flyball. So ito na nga pala yung brand new natin na belt. Bando belt to guys, nagkakahalaga ng 1,250 pesos. Sa kanya nga pala ako bumili guys, sa Caloocan lang yan. PM nyo na lang siya, madami pa siyang binibenta. Yung belt nga pala na in-order ko pang RFI 175 ng Rossi. Kaya isasalpak ko na guys, ito nga pala yung tamang pagsalpak niyan guys. Tapos lalagyan natin ng grasa yung bulitas niyan guys sa may torque drive. Tapos salpak na rin natin yung torque drive jam with belt. So ayun lang, napakadali lang naman linisin to kung meron kang gamit. Yung gamit ko kasi almost automatic na, hindi na manual. Ang mga kailangan nyo lang na ma-invest dyan, yung impact drive, tapos yung pantanggal ng torque drive, tapos lahat ng sizes ng impact drive. Basta ako lagi kong dala lahat ng tools ko pag bumabiyahe ko. Just in case na masiraan ako, at least mabubuksan ko yung panggilid ko. Isasalpak ko na din yung bago nating air filter. Panoorin nyo na lang yung last vlog natin, ando doon yung link ng Shopee nung pinagbilang ko nito. So ayun lang guys, feel free to comment kung ano yung mga suggestions, tapos yung mga napansin yung mali o kung ano man, pwede kayo mag-comment dyan guys. So ayun lang guys, maraming salamat sa panonood, at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman. See you next vlog. Thanks for watching.